Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na ang mga dambuhala at malalaking mga halimaw sa ilalim ng dagat ay ilang beses nang nakainkwentro ng mga normal na mangingisda? Kaya mula sa isang higanteng hammerhead shark hanggang sa isang nakamamatay na poor beagle shark na sigurado ako ngayon mo lamang makikita ay pag-usapan natin ang 10 pinaka nakakatakot na pating na nagawang makainkwentro ng mga mangingisda. Kaya kung handa ka nang mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Higanteng hammerhead shark. Isang grupo ng mangingisda sa Florida ang naging tampok sa balita matapos makahuli ng isang dambuhalang pating sa Sanibel Island. Ang 3 mangingisda na ito ay naglayag sa Gulf of Mexico. Dala ang mga paboritong pagkain ng pating, mga stingray, sa pag-asang makahuli sila ng malaki. Pero talaga namang hindi nila inaasahan na makakahuli sila ng isang 13 talampakang hammerhead shark. Habang nasa 200 yarda mula sa pampang, nagsimula na ngang magpumiglas ang pating at nagtagal ng higit sa kalahating oras ang pakikipagbuno ng mga mangingisda bago nila ito tuluyang nahihila papalapit sa baybayin. Pero matapos ang matinding labanan, nagawa pa nga nilang makuhana ng larawan ang higanting pating bago ito maingat na binalik sa dagat. Ang pambihirang karanasan na ito ay nagbigay sa kanila ng isang di malilimutang alaala. Bagamat hindi naging madali ang kanilang paghuli at pagpapakawala, ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga mangingisda na nakaranas makipagbuno sa isang napakalaking pating ay isang kwentong tiyak na ipagmamalaki nila habang buhay. Number 9. Ang pating at mga surfers. Sa baybayin ng Plettenberg Bay, South Africa, naging malinaw na ang surfing ay hindi lamang tungkol sa paghabol ng alon, kundi pati na rin sa pag-iwas sa mga panganib. Kamakailan lang kasi ay nakuhanan ng photographer na si Sharon Hodges ang isang insidente kung saan ang mga surfer ay nagkaroon ng malapitang engkwentro sa isang malaking great white shark. Habang kinukunan ni Hodges ang mga dolphin gamit ang kanyang drone, napansin niyang papalapit ang pating sa mga surfer na walang pamalay-malay sa panganib. Sa kabutihang palad, isang surfer ang tila nakaramdam ng panganib at mabilis na umalis sa tubig, habang ang isang grupo ng mga dolphin ay tila inaalalayan pa ang mga tao. Ang Plettenberg Bay ay kilala sa mga pagpapakita ng pating, lalo na malapit sa mga kolonyal ng seal at mga paboritong lugar na pangingisda ng mga tao. Dahil dito, bawat surfing adventure sa lugar niya ito ay may kaakibat na panganib. Kaya't sa susunod na mangarap kang sumabak sa alon ng Plettenberg Bay, laging tandaan na maaaring may tahimik na mandaragit sa ilalim ng dagat na nag-aabang lamang sa iyo. Number 8. Ang pinakamalaking huli ng shark whisperer. Sa mga tubig ng Hilton Head Island, South Carolina, may isang lalaki na kilala sa tawag na Chip Michaelov bilang shark whisperer. Siya ay isang biyasang mangingisda na may natatanging kakayanang makahuli ng malalaking pating. Pero isang araw, habang siya at ang kaibigang si Pavel ay naglalayag ilang milya mula sa baybayin, nagkaroon sila ng hindi malilimutang karanasan. May hinala si Chip na may special silang mahuhuli at hindi nga nagtagal, isang higanting pating ang kumagat sa kanilang pain. Ang pating na ito ay pinakamalaki sa kanilang nakita sa buong season na iyon. Ang laban sa higanting pating ay naging matindi, lalo na't ang kaibigan niyang si Pavel ay may sugat pa sa braso. Sa loob ng 30 minutong pakikipagbuno, nagtagumpay ang dalawa na hilain ng 12 talampakang great white shark na may timbang na halos 500 kilo. Ang pating ay may mga bakas ng sugat mula sa naunang engkwentro. Marahil ay nakuha niya ang mga sugat na ito sa laban sa isang magiting na seal. Pagkatapos makunan ng larawan ng kahanga-hangang nilalang, maingat naman nila itong pinalaya pabalik sa malalim na karagatan. Ang karanasang ito ay patunay na sa husay at tapang ni Chip bilang isang mangingisda. Number 7. Ang dambuhalang sleeper shark. Isang grupo ng mga Japanese marine biologists ang nag-explore sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan gamit ang isang high-tech na submarine. At nakakuha nga sila dito ng video ng isang napakalaking nilalang. Ang higanting pating ay tinatayang umaabot ng 23 talampakan ng haba ay lumitaw mula sa kailaliman.
Ang anino nito ay pinailawan ng ilaw ng submarine, pero agad itong naglaho pabalik sa kalaliman. Nagiiwan ng takot at pagtataka sa mga nakakita sa kanyang marine biologists. Habang sinasabing naganap ito sa Mariana Trench, may mga usap-usap na posibleng sa Churuga Bay, Japan ito nakunan. Ang sleeper shark nito ay talaga namang napakabihirang makatagpo at makuhanan ng video, lalo na sa ganoong laki. Kilala ang mga sleeper shark sa pagiging mailap at sa pamumuhay sa malalamig at madilim na bahagi ng karagatan. Ang mga apex predator na ito ay kilala sa kanilang laki at sa pagkain ng iba't ibang nilalang sa kalaliman, kabilang ng mga isda, seal, at kahit pa ang mga bangkay ng balyena. Ang pagkakatuklas nito ay nagbigay ng bagong pananaw sa mga mahiwagang nilalang na pwede nating matagpuan sa ilalim ng dagat. Number 6, ang whale shark sa Pakistan. Sa malawak na karagatan ng Arabian Sea, natagpuan ng grupo ng mga mangingisdang Pakistani ang isang kamanghamanghang tanawin, isang napakalaking whale shark, ang maamo at higanting nilalang ng dagat. Isa ito sa pinakamalaking na italang whale shark na kanilang nakita. Pero sa kabila ng laki nito, kilala ang mga whale shark sa pagiging maamo. Natagpuan ng mga ngisda ang patay ng whale shark at dinala ito sa lungsod ng Karachi. Habang kumalat ang balita, maraming mga tawang nagtipon upang makita ang higanting bangkay. Bagaman nais ng mga mangingisda na ibenta ang bangkay, nagdulot ito ng halo-halong damdamin mula sa publiko. Ang mga whale shark ay protektadong uri at ang kanilang pababang bilang ay isang malaking alalahanin para sa mga nagmamalasakit sa kalikasan. Ang mga nilalang nito ay mahalaga sa pagpapanatili ng balanse sa ecosystem ng ating karagatan. Number 5, ang goblin shark. Noong 2014, nagulat ang isang grupo ng mga mangingisda na kumukuha ng mga hipon sa Florida habang sila ay naglalayag sa Gulf of Mexico. Nahuli nila sa kanilang lambat ang isang bihirang nilalang. Isa itong goblin shark. Ito ang pangalawang beses pa lamang na naitala ang pagkakakita ng species na ito sa reyon. Ang 15 talampakang pating na ito na may kakaibang itsura na parang hollow pa sa panahon ng mga dinosaur ay nahuli mula sa lalim na 2,000 talampakan. Ang mahaba at patag ng nguso ng goblin shark ay may mga matutulis ng ngipin, prepekto para sa pag-ambush ng kanilang mga biktima. Bagamat mukhang nakakatakot, bihirang makita ng tao ang mga pating na ito na nakatira sa kailaliman ng dagat. Ang kakaibang anyo at likas na katangian ng goblin shark ay nagdudulot ng malaking interes sa mga sayantipiko at mga mangingisda. Ang kanilang hindi pangkaraniwang itsura ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga buhay sa ilalim ng dagat at nag-aanyaya ng masusing pag-aaral tungkol sa kanilang ekolohiya at pamumuhay. Number 4, ang pinakamalaking bull shark. Noong 2009, isang grupo ng mga scientists ang nakahuli ng pinakamalaking bull shark na naitala sa South Africa's Breed Estuary. Ang dambuhalang babaeng pating na ito ay maabot ng 13 talampakan ng haba. Malayo sa karaniwang laki ng mga bull shark na pangkaraniwan ng natatagpuan ng mga scientists noon. Kilala sa kanilang pagiging agresibo, ang mga bull shark o Zambezi shark ay may reputasyon na pag-atake sa mga tao. Matapos masukat at malagyan ng tagang pating, pinalaya ito muli sa estuary. At sa mga sumunod na araw, natuklasan nilang ito ay madalas na magmasid sa mga bangka at mangingisda. Tila nagmamanman ang susunod nitong biktima. Sa kanilang malakas na katawan at matinding panga, talaga namang kaya nilang umatake ng malaking prey, kaya't mabuting manatili sa ligtas na distansya kung mabisita ka at makita mo ang mga ito sa estuary. Number 3, ang reyna ng karagatan. Nang makahuli ang mga scientists sa baybayin ng Nova Scotia ng isang 13 talampakang pating, nagulat sila nang makita ang malaking sugat sa ulo nito. Tinawag nila itong reyna ng karagatan, isang patunay sa dami ng laban na napagdaanan nito. Agad na sinimula ng kupunan ng kanilang gawain. Nilagyan ng tagang reyna at nagtipon ng mahahalagang datos bago siya muling pinalaya. Patuloy ang tanong sa kanilang isipan. Ano kaya ang umatake sa makapangyarihang mandaragit nito sa karagatan na itinuturing nilang apex predator? Pinag-isipan ng mga scientifico na marahil ay inatake ito ng lalaking pating
sa isang marahas na tunggalian patungkol sa pag-aasawa. Ang pakipagtalik kasi ng mga pating ay kilala sa pagiging marahas, na madalas ay nagre-resulta nga ito sa mga sugat. Tulad ng nakita nila sa arena ng karagatan na ito ng pating. Matapos makuha ang kanilang mga datos at makuna ng ilang larawan kasama ang reyna, maingat na pinalaya muli ang pating. Pinagbasdan habang lumulubog ito sa madilim na kalaliman. Isa lang ang tiyak. Kung ano man ang matake sa kahanga-hangang pating na ito, tiyak na isa itong napakalaking nilalang. Number 2, ang Mega Mouth Shark. Kung inaakala mo na ang lahat ng mga pating ay mga halimaw lamang, nagutom at gusto laging pumatay, well, mag-isip ka ulit. Kilalanin ang Mega Mouth Shark. Isang kakaibang nilalang na parang galing sa bangungot. Sobrang bihirang makita ang Mega Mouth Shark. Mga 100 beses pa lamang mula nang madiskubre ito. Ang higanteng bibig nito ay puno ng maliliit na ngipin. Perpekto sa paghuli ng biktima sa madilim na kalaliman ng dagat. Isang grupo ng mga isda sa baybayin ng Owas Port sa Mie Prefecture ang halos himatayin nang aksidente nga nilang mahuli ang isang Mega Mouth Shark. May sukat itong 16 na talampakan at bigat na halos 1,000 kilo. Kasing laki na ng maliit na SUV at bigat ng polar bear. Habang hinihila nila ang pating sa bangka, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Para itong halimaw na biglang sumulpot mula sa kalaliman. Pero sa kabila ng itsura nito, ang Mega Mouth Shark ay isang maamo at mabagal na nilalang. Hindi ito nananakot ng tao, sa halip gumagala ito sa kailaliman ng dagat gamit ang malaking bibig para mag-filter feed ng plankton at krill. Kaya kung sakaling makita mo ang isang Mega Mouth Shark, huwag kang matakot. Isa itong paalala na maraming misteryo at kagandahan ang ating mga karagatan na hindi pa natin ganap na nauunawaan. Number 1, ang nakamamatay na poor beagle shark. Sanay ang mga mangingisdang ito sa paghuli ng mga isda na maliliit lamang, tulad ng makarel at hadak. Kaya't maiisip mo na lamang talaga ang kanilang pagkabigla nang makipagbuno sila sa loob ng 2 oras sa isang pating na halos kasing haba na ng kanilang bangka. Ang makapangyarihang poor beagle shark, isang malapit na kamag-anak ng great white shark, ay nagbigay ng matinding laban sa kanila. Sinusubok ang lakas at tiyaga ng mga mangingisda na ito. Sa wakas, matapos ang nakapanlulumong tug of war nila, nagawa ng pagod na crew na hilain ng higanteng pating. Ngunit matapos nila itong kunan ng ilang larawan, katulad ng ibang mangingisda ay pinalaya nila ito ng maingat pabalik sa tubig. Ang mga poor beagle shark ay nanganganib na nauri ng pating at mas mahalaga sa mga ngisda ang makita sila sa dagat at ayaw na nga nilang mabawasan pa ang uri ng mga isda na ito. Pero kamakailan lamang, dumarami na rin ang pagpapakita ng mga poor beagle shark sa tubig ng Cornwall. Ayon sa ilang eksperto, ang pagbabago ng klima ay maaaring nagdudulot ng pagbabago din sa migratory patterns ng mga pating, dahilan upang galugarin nila ang mga bagong teritoryo na hindi pa nila napupuntahan dati.